Okay, papakita ko lang kung saan yung breakfast nila dito sa sala. Ito, trabaho ko talaga pag panggabi. Ayan, nilinisan ko yan. Ito, pupunasan mo. Tapos yan, yung paanong lamisa. Tapos ito, kailangan punasan. Yan, kailangan ipagpag para matanggal yung dumi. And then, siyempre, kunting punas-punas dito. Tapos yan, pupunasan din. Tapos yan, punasan din. Yan. Tapos ito, ito yung sala kung saan nagbe-breakfast yung mga client namin. And then syempre, yung filter ng aircon kailangan linisan. Yan, ganito. Medyo malaki-laki din yan. So, inaabot kami dito ng almost 2 hours or almost 3 hours. Depende. Kung gagawin ko lahat ito, abutin ako ng 4 hours. Tapos yung salamin, kailangan, yan, mga yan. Dapat linisan. Tapos ito yung karugtong. Yan. Nagiging ano din to siya, restaurant. Pagdating ng 12 noon. Mag-open. At saka itong part na to, ito yung bar. Yan. Ito. Yan. Siyempre, lilinisan din namin. Yung ito lang, hindi na namin to nalilinisan itong site na to. So, ang nalilinisan lang namin, yung mga lamisa, pagpag namin yung ano tawag nito? Mattress para matanggal yung mga ano ng tinapay sa upuan. Yan. Yan, ginagawa ko ganyan para malinisan ko to. Siyempre, unahin ko muna to linisan at i-map. Saka itabi yung mga upuan. At saka aayusin ko rin yan mamaya. Ibabalik ko. So, ito yung mga breakfast. Saka sala din. Kasi nagiging restaurant din po siya. Yan ang ginagawa namin dito pag nag-start kami ng 11 PM to 6 PM. Yan yung mga wine. So, yan guys. Yan yung mga ano dito nagawa ko pagkagabi. So, medyo malaki din. Simple. Yan. Kaya hindi rin ganun kadali yung paglilinis. Kaya, yan. Kahit paano nagagawa. Okay. So yun guys, ngayon, ito yung kusina. Okay. Kusina ito, hindi ko mapakita kasi medyo magulo. At saka, ano ko ipapakita. Yan ang ginagawa ko dito pagka nag-i-start ako ng 11 PM to 6 AM. So matatapos ako ng 6 AM. Yan ang ginagawa. And then, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa hotel na to, pagiging management nila, ay yung hindi kami nakakakuha ng tip. Okay? Liban na lang kung tinatawagan kami para ihatid namin ang mga kliyente sa kanilang room para ma-explain yung mga laman ng kwarto, yung fridge at mga ibang bagay pa sa loob ng room. Kaya hindi kami nakakatip. Okay. So, minsan nawawalan na rin kami ng gana magtrabaho dahil yun nga, hindi kami nakakatip. Sweldo namin halos nagiging kulang pa dahil sa mga expenses. Siyempre, bayaran namin sa upa ng bahay at bills. Kailangan hati-hati kami. Kaya, kami minsan nawawalan kami ng gana magtrabaho. So, to be honest, nawawalan ako ng ganang trabaho dahil nga sa ganitong klaseng sitwasyon nila, hindi ko nagustuhan. Kaya, nawawalan ako ng gana. Ang ginagawa ko, kalma lang. Hindi ako nagmamadali pag naglinis. Siyempre, kinakalmahan ko lang ang pagkilos ko, maglinis. Ang importante, malinis yung trabaho mo at hindi
balasubas basta paglilinis, diba? Dapat maging honest ka din at least kalmado yung trabaho mo, pero dapat malinis ang pagkagawa sa trabaho. Okay? And ang kagandahan lang dito sa trabaho ko is yung hindi ganun kahigpit ang aming supervisor at ang aming manager. So, kaya pa namin magkape sa bar sa labas, even time oras pa rin ang trabaho. So, yun lang yung kagandahan dito. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo yung trabaho bilang isang OFW sa abroad. So, pasensya na, hindi ko pwede sabihin yung pangalan ng hotel at yung address kasi pagkakalam ko bawal yun sa kanilang batas o sa kanilang rules of regulation sa hotel. So, yun lang guys. At kita ulit tayo sa susunod natin na video, at saka ito ay lahat ay totoong story, no? Totoong nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ito ang ginagawa kong ito ay sinishare para maunawaan ng lahat na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang OFW. Bye-bye!